Hi guys! Welcome back to my channel. This is Master Gala. Ngayon, napansin nyo wala akong mga sunod-sunod na upload dahil meron akong konting pinagdaanan sa personal life. May tuturing ko siyang konti pero mabigat yung mga i-reveal ko po sa inyo tungkol sa personal na buhay ko. Buhay pa pala ang tatay ko. Direct to the point tayo. Nag-PM si Kabit. So, si Kabit, ayon sa kanyang chat, babasahin ko na para mabilisan lang to. Nag-PM siya sa akin direkta. So, August 23 at nabasa ko naman ito ng maybe August 26. So, galing kasi ako, nag-vlog ako sa Baguio and sakto, pag uwi ko pa sa Bulacan, nung nakita ko yung message. So, unang pagtingin ko sa message, masyadong inisip ko bakit may nag-PM sa akin gamit yung isang account. Mabigat man tong i-open ko pero sana tutukan nyo yung video hanggang dulo. Meron palang ganitong ka-irresponsableng tatay na handang iwanan ng kanyang 4 na anak at wag magparamdam sa loob ng 23 years. Hindi ka nagkakamali. 23 years yung narinig mo, mga master. Na iniwan kami, pinabayaan, hindi kami kinamusta, tapos malalaman-laman mo may mag-PPM sa'yo, kabit pala ng tatay mo. Tutukan mo to, napakagandang story ito, magiging gabay. Para sa mga nagbabalak magpamilya dyan, para sa mga nagmahal sa kanilang tatay, para sa mga minamahal pa rin ng kanilang mga magulang at handang patawarin anuman yung gaano kalaki man yung kasalanan ginawa nila. So ito hindi ko po, ang hirap i-open pero 2 weeks na to para sa inyo. Nag-PM si Kabet, sabi niya, "Good day, Master Gala. Sana mapansin mo chat ko sa'yo." So, nag-send siya ng picture ng family ko. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Una, nais kong humingi ng kapatawaran sa buong pamilya nyo, sa nanay at kapatid mo. Isa ako sa naloko ng tatay mong..." Yan, iano ko na lang guys. Pero, Chris ang gamit niya sa Taiwan. So, ganito kasi para mas guys, ang tatay ko, pangalawang abroad, gumamit siya ng pangalang Christopher Puentes. So, yun ay ginamit niya sa third cousin niya sa side ng lolo ko. So, wag na tayo doon kasi mahabang kwento yun. Ginamit niya yung pangalan na yun dahil para makaalis siya, ibang pangalan na or identity yung gamit niya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawang gano'n na gumamit siya ng pangalawang pangalan. At ito, yan. Isa ako sa naloko ng tatay mo na si Joaquin. Apelido ko kasi is Joaquin. Hindi ko na sabihin yung full details niya guys Pero papakita ko sa inyo yung mukha ng tatay ko at the end of this video. Panoorin nyo. Dalaga ako, siya ang lahat na first sa akin. Naloko lang din ako. At nagmahal, hindi ko alam na may asawa ang papa mo. Naloko niya ako pero minahal ko siya. Dapat matagal ko na itong ginawa. Nagkaanak kami, isang lalaki, 21 years old na siya. Maraming takot ang nasa puso ko. Hindi ko kasi alam kung papaano ako hihingi ng tawad sa inyo, lalo na sa nanay mo. Para sa akin, napakabait ng nanay mo, lalo na nakita ko kung paano kayo inalagaan at pinalaki. Yung word na, lalo na nakita ko kayo kung paano inalagaan at pinalaki. Nakita niya yon. So, ibig sabihin, dati niya pa alam. Matagal niya nang alam. Base dito sa chat niya. "Nanay na rin ako, kaya nais ko talagang humingi ng tawad sa inyo. Alam kong makadiyos kayo, hindi ko alam kung galit ba kayo sa papa nyo. Pero nakita ko sa post mo na mahal pa rin ni papa. Mahal pa rin papa." Unang-una, sa loob ng 23 years, wala kaming alam na buhay pa talaga ang tatay ko, mga master. Tinaguyod kami ng nanay ko, although ako hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral para makatulong ako sa pangsuporta. Kasi that was way back 2003, kung di ako nagkakamali, ng pangalawang alis ng tatay ko. Ako kasi, panganay ako sa magkakapatid. So, kailangan kong no choice ako kundi tumulong na rin sa nanay ko dahil hindi ako makakapag-aral that time. At nataon naman, naswertehan na may magandang kinalabasan yung aking pagsama sa nanay ko diyan po sa
isang bakery dati. So yung bakery na yun guys, is doon ako kumayod, first time ko magtrabaho doon at the age of 13, yan. At naging grateful ako yung years ko doon, yung experience ko po doon sa bakery na yun. At proud ako sa sarili ko, masasabi ko na kahit papano, natulungan ko yung mga kapatid ko. At hindi ko na i-mention kung ano pa lahat yon. 5 taon ako nagtrabaho doon. At ang nanay ko umabot po ng 10 taon doon. Wala akong alam, wala kaming kaalam-alam na hindi na pala siya nagpapadala ng pera. At kailangan na naming kumayod. Kumbaga yung mag-high school ako that time, pinalampas ko na lang kasi hindi na rin kaya ng budget kasi 4 nga kaming iniwan eh. Yung bunso namin noon is nasa 3 years old pa lang. Daming pinagdaanan. Then lumipas na, fast forward, hanggang sa hindi pa ako nagiging vlogger, nakarating ako kung saan-saan sa Pilipinas, dahil naghahanap ako ng opportunity din, na baka sakaling mas makatulong pa ako sa pamilya. Pero may mga tao na ibinibigay ang Panginoon, may mga tao naman na iniiwas sa amin ng Panginoon na makasama namin sa buhay. So, kung fast forward natin, lumaki kaming walang tatay. Lumaki ako na hindi ko narinig yung salitang happy birthday mula sa tatay ko. Kasi, hindi naman ako nakaramdam ng pagmamahal dyan ever since eh. Kahit nung nandun pa siya sa bahay, kahit nung bata pa kami. Sad to say, pero wala akong naramdamang pagmamahal sa kanya. Hindi ko masasabing naramdaman ko yung bilang anak. Pero hindi naman ako naging masama. Naging mabuting tao naman ako dahil ngayon sa tulong ng nanay ko, pagpapalaki sa amin. So ito na, fast forward. Balik tayo uli. 1. Marami na kaming pinagdaanan ng papa mo. Mahal ko siya. Kaso dumating yung point na naghiwalay na kami pero nagkabalikan pa rin kami. May bisyo pala siya. Pero tinanggap ko pa rin. Kasi nga, tanga ako at mahal ko talaga siya. Oo, ikaw ba naman eh, nalaman mong may pamilya, hindi ka ba tanga nun? 4 yung naperwisyo mo. Bali 5. Bukod pa doon, namatay na yung nanay ng tatay ko, which is yung lola ko, hindi naman nagpunta rin yung tatay ko. Di ba ganun katindi? Hindi mo alam kung saan konsensya o saan lupalop ng yung kaluluwa niya nang galing na nagkaganon siya. Nang dahil lang ba sa babae? Sa isang tao, sa isang babae nakabuntis ka, kinalimutan mo yung pamilya mo. Na hindi mo ine-expect, o alam kong hindi mo din i-expect na mangyayari tong araw na ito kung mapapanood man to, Junior. So, hindi kita tatawagin tatay. Let me explain ha. Unang-una, kung talagang mahal mo naman kami, ikaw sana yung nakakontak sa amin. Ikaw yung tumawag, ikaw yung inalam. Hindi ayon dito, parang alam mo nakasubaybay ka sa nangyayari sa buhay namin, pero hindi ka man lang kumontak kahit isa sa aming magkakapatid. Sa bagay, 23 years na wala ka. Marami na kaming pinagdaanan. Walang trabaho ang papa mo. Ito na. Pa-drive lang. Ako talaga ang nag-work sa akin lahat. Okay lang sana pero iba siya, hindi pa rin niya maamin sa akin kung ano ang nangyari at nalaman ko ang tunay na siya. Kailan mo ba nalaman yung tunay na pagkatao ng tatay ko? Hindi mo man lang nalaman na may kamag-anak siya sa Bulacan or may kakilala, may kaibigan. 'Di ba? Kasi guys, para sa kaalaman ng lahat, nai-open ko na to dati, na ipahula ko pa nga to kay Miss J. Costura, na nalaman din to ni Sir Ed na buhay, na check nilang lahat halos ng mga kakilala ko din na mga nanggagamot, mga nanghuhula, or ang tatay ko talaga ay buhay. Which is, iniisip namin na baka may sinalvage or what. Kasi, kinontak na siya dati. Bata pa kasi kami noon. Kinontak na siya dati sa agency. At ang sabi ay, nakaalis na raw doon sa pinagtatrabahuhan. So, ibig sabihin, 1 year lang siya nagtrabaho doon. Imbes na 2 years, after 1 year, dapat uuwi na siya after 1 year uli. Bali 2 years yung kontrata dati sa Taiwan. Alam mo naman sa Taiwan, uso kabitan, di ba?
Wag na tayo magpaligo-ligo pa. Nangyayari naman talaga kahit hindi naman sa Taiwan eh. Saudi, kahit saan. Pag umandar ang kakatihan ng isang Pilipina, asahan mo, kahit may pamilya pa yan, eh, susulutin yan, kahit alam. Sorry ha, prangka lang ha, diretsuhan lang. Hindi ko sinasabing lahat. Pag umandar ang kakatihan at may halong katangahan, eh, wala, mangyayari yan. Makakabuo pa ng kasalanan. Isang kasalanan, nakabuo sila ng 21 years old. Sorry ha, kung nanonood ka man, 21 years old, bunga ka ng kasalanan. Kasal ang nanay at tatay ko. Sorry to say. So, ito na. At may anak siya. Napakasakit kasi. Tunay na minahal ko siya, pero hindi ako masamang tao. Nais ko sanang itanong sa iyo, mahal niyo pa ba siya? Hindi, ibabalik ko dapat ang tanong sa kanya. Minahal niya ba kami? Kung minahal niya man kami, gano'n niya kami kamahal at gano'n niya kakayang tiisin na 4 na anak niya, binaliwala niya sa loob ng 23 years. Pasalamat na lang ako, pinanganak akong malakas ang loob. Pasalamat na lang ako, malakas din ang loob ng nanay ko. Nakita ko sa kanya kung paano niya kami hinubog maging mabuting tao. Sa tulong at awa ng Panginoon, naging mabuting tao kami. At ito, yung dinadanas namin sa buhay ngayon ay bunga ng aming mga pagsisikap at pagtsatsaga na hindi umasa kahit kaninong kamag-anak namin. Na kahit minsan yung ibang kamag-anak namin na labas na kami dyan, ginaganyan kami. Naranasan namin yung dati. Napakasakit at may anak siya, napakasakit kasi tunay na minahal ko siya pero hindi ako masamang tao. Nais ko sanang itanong sa inyo kung mahal niyo pa ba siya. Kasi sa totoo lang gusto kong iligtas ang papa mo kasi bumabalik na naman sa pagiging addict ngayon. Magkahiwalay kami pero ako ang nagbabayad ng upa. Deserve. Tubig at kuryente niya. Deserve. Deserve yung paghihirap. Sorry ha. At para hindi na siya magka-problema, deserve. Pero imbis na magsumikap siya, parang nalalayo ang landas niya, gusto ko na magbagong buhay siya para sa anak ko. Ngayon mo sasabihin niya na para sa anak mo, magbabagong buhay yung junior na yan? Hello? Example mo na lang kami. 4 nga kami iniwan eh. Bali 5, nanay ko. Kasal sila. So, legit. Imbis na magsumikap siya, parang nalalayo ang landas niya. Hindi ba malayo? Hindi ba lumayo? Anong parang nalalayo? Anong katangahan, kabobohan niyang gaga ka? Anong kainutilan niyang sinasabi mong hindi pa nalalayo ng landas? Kinabit ka nga, di ba? Sorry to say, pero it's a big fact. Big fact sa inyong dalawa na bagay yang nangyayari sa inyo. Sorry to say, bagay to. Walang pagsisisi tong salitang to. Ngayon nyo palang dinadanas yung bunga ng ginawa ninyo sa amin. Actually, damay ka dyan dahil alam mo na nga may pamilya, di ba? So, sasabihin mo, niloko ka, nabuntis ka, magulo yung kwento mo. Nalalayo ng landas, yung word na nalalayo yung landas, doon pa lang sa pag-iwan niya sa amin, sa loob ng 23 years, walang paramdam, buhay, patay, na salvage, na paano ka, anong nangyari sa'yo sa ibang bansa. Doon pa lang, layo na yung landas, girl. Ano pa bang kailangan anuhin dyan? Anong katangahan, kabobohan yung sasabihin mong ganyan, di ba? At ito pa ha, gusto magbagang buhay para sa anak mo. Hindi na mababago. Wasak na ang buhay nyo. Nakawasak ka ng pamilya. Oo. Kung alam man ng tatay ko itong ginawa mo na pag-contact sa akin, wala akong pakialam, alam niya man o hindi. At least sumapanood niya man to, wala na rin kaming pakialam naman kasi talaga. Diba? Wala lang silbi yung buhay ko dahil sa pagkakamali ko sa buhay ko. You're just blaming yourself. Pero it's gonna work. It's not gonna work. Hindi na wag kang maghugas kamay. Wag kang mag-chat sa akin ng ganyan para makuha mo yung loob ko. Nagaga ka. Okay. Dito na tayo sa part na to. Una, hindi ko naniniwala kasi
I need some proof, sabi ko. Nagkasakit ako kaya hindi ko na kayang buhayin ng papa mo. Deserve. Ang kinatatakot ko kasi baka kung anong mangyari sa kanya. Matakot ka din kasi sa anong pwedeng mangyari sa'yo kasi karma na po sa inyo yan. Yan yung bunga ng mga kawalangyaan ninyo. Niloko ka ba talaga? Bakit mo pinatagal? Bakit may nagpuntang 2 babae sa amin dati nung elementary pa yung mga kapatid ko? Sino yun? At inaalam, nakausap pa ng nanay ko, baka kabit kayo ng nanay ko. Oh, totoo nangyari to guys. Kailan lang to na-recall ng mga kapatid ko? May sumundo sa kanila sa elementary way back 2007. Ngayon, nagpunta sa bahay, 2 babae daw. Alam yung address namin, paano nalaman? Kasamahan daw sila sa trabaho nitong dati kong tatay. O dati kong tatay, masasabi ko dati kong tatay. Hindi ko naman kasi na siya tinuturing na tatay. Dahil hindi naman gawain ng tatay yan. Wala naman siyang ipinaramdam sa aming tatay. Tatay namin siya. So, ito, baka anong mangyari sa kanya. Sa totoo lang, pakiramdam ko, mahal na mahal pa rin niya kayo. Kahit itago niya, alam ko, nararamdam kong mahal na mahal niya kayo. Oh, bakit ganun? Bakit ikaw ang kumontak, hindi si tatay? Bakit niya itinatago kung mahal niya pa rin kami? Bakit hindi niya harapin yung kahihiyang ginawa niya? Kasi, guilty kayo. Ganun lang yun. So, ito, wala siyang kwento tungkol sa nanay mo. Kahit ano, wala. Ipagdadasal ko sa Diyos, paano tayo lahat magiging masaya. Naging masaya na kayo eh. Naging masaya kayo. Kami, malaman lang, dapat sana dati pa lang eh, nag-contact na kayo. Hindi nyo pinatagal ng 23 years. Ano ba yung 1 year, 2 years na laman? Sinabi lang, mga anak kayo, mga anak kong tanga, buhay pa ako. Mga anak, okay na yun eh, tapos na. Hindi kami maggagalit sa kanya dahil nandyan na yan eh. Kung nakabuntis siya, nagkaroon siya ng pamilya, hindi. Baka malaman lang namin talaga na okay na yun sa akin, malaman lang namin. Eh hindi eh. Question mark eh. Pagdating sa Taiwan. Ganon, di ba? Pag-check, wala naman daw na doon sa agency. So, imbis ang nanay ko mag-focus sa paghahanap sa kanya, hindi na. Kasi, pinagpatuloy niya yung sa amin, pagbuhay, at hindi na siya nag-asawa sa loob ng 23 years. So, nasa 30 plus lang ang nanay ko noon. So, ngayon, magsi-60 na yung nanay ko. And, we're going strong. Kasi, sabi nga niya, kung wala akong Diyos sa buhay, matagal na ako nabaliw. Tama naman, mahirap yung wala kang faith eh. It will cause you trouble on your mind, your soul, your faith. Pag wala kang malakas na kapit ng pananampalataya sa Panginoon, yun yung pinakitang strong woman, pagiging strong woman ng nanay ko. Diyan kami humanga sa kanya. So ito na, pinagdadasal ko sa Diyos na paano tayo lahat magiging masaya. Gusto kong iligtas siya, magmamakaawa ko kasi parang sa akin hindi na siya nagiging mabuti, dala na rin ng konsensya. Kasi baka gusto niya nang bumalik sa inyo, kaso inaalala niya ako, pero kung nagiging masama lang siya, iligtas niyo na siya hanggat maaga pa. Oh, what do you mean? Gusto niya bumalik sa amin? Oo, talaga ba? Ang tanong, kung tatanggapin pa ba namin siya? Ayun ang malaking tanong, guys. Yun ang malaking tanong. May anak na siya, may sarili na siyang buhay. Ipinagpapaubaya na rin namin ang lahat ng ito sa Diyos eh. Hindi na kami kailangan na peaceful na kami, okay na po yung buhay namin kahit papaano sa ngayon. Hindi nga namin siya nadama ng 23 years eh, di ba? So ito, kausapin nyo, puntahan nyo, natatakot ako sa kanya. Sana pag nabasa mo ito, sagutin mo ako. Bakit ka natatakot? Di ba? Kasi naawa ako sa anak ko. Sana patawarin nyo rin siya kasi wala naman siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan ng lahat, na sana hindi ako naniwala noon pa. Sira na buhay ko, pinilit kong itama ang pagkakamali ko. Baka pag bumalik siya sa inyo, mabuong pamilya at maging mag-isa, mahikayat nyo siyang bumalik. Kailangan yung suporta nyo. Please, sabihin nyo mo sa akin ang nasa loob mo. Tulungan yung papa nyo. Tinulungan niya ba kami ever since? Ni suporta, ni piso, suporta sa amin. Tinulungan niya ba kami?
Tapos ngayon, bigla kayo mag-PPM, okay na buhay namin, nakikita ninyo yung nangyayari sa amin. On the spot, bigla kayong magsasabi na tulungan ng tatay ko. What the hell? Diba? What the hell and who the hell are you para sabihin yan? Ganong kagarapal yung anuhan nyo na pag-iisip ninyo na sabihin sa amin yan. Ako, tutuusin, napatawad ko naman na yung tatay ko dati pa. And naghihintay kami ng explanation niya pero ang masakit pa kasi doon, hindi naman siya yung kumontak Itong ikaw tong si Kabit na kumontak sa tatay ko, sa amin. Maghihintay ako ng sagot mo, patawarin niyo ako at maraming salamat. So, August 26, nag-chat siya uli pala, hello. So, nabasa ko sa message request ko, nagulat ako kasi saktong nauwi ako ng Bulacan, last week lang, itong nakaraan lang, buhay pa daw at akala ko una scammer kasi hindi ko binasa lahat kasi nag-message siya dun sa personal account ko, nagulat ako, pagtingin ko sa request, ang haba, baka kako scammer to, nanghihingi lang ng tulong, may mga ganun di ba? So, ginawa ko, binlock ko siya. Una, hindi ko pa na binasa ang haba, binlock ko. So, doon ako nagtaka, nung pag-block ko na, may umano sa something sa isip ko na balikan ko yung i-unblock ko, tingnan ko muna yung mga message. So, nung pag-unblock ko na, nakita ko ulit mga message Buti hindi ko pa na-delete yung conversation. Nagulat ako. Sa totoo lang, nagulat ako. So, ito na. Dito na tayo sa part na nag-reply ako. Prove it. Send ka ng pictures niya, kahit palihim, nasaan ang kapatid ko, I want to see him. Pero hindi niya alam yung nasa isip ko that time. Talaga ba naloko ka ng tatay ko, so you mean buhay pa siya? Prove it to me. Don't worry, wala akong galit sa tatay ko. Ang mahalaga kung anong totoo sa sinasabi mo ay at least alam namin buhay pa siya talaga. Tama naman ito. Sinabi ko. At kung totoo yung mga sinasabi mo, mag-send ka ng proof na mas paniniwalaan kita. Tayo lang nag-uusap po at hindi ko ito pwedeng ipaalam kahit kanino, lalo na sa nanay ko. Masama kalagayan niya dahil may sakit siya sa puso. Bawal niyang malaman. Kung naloko ka naman ng tatay ko, bakit mo inilihim ngayon ay may anak na kayo, 21 years old na? At paano mo nalaman na ako ang anak niya at tinutukoy mo? Pakisend lang kahit isang proof. At kilala mo ba ako, napapanood niya? Nakakatawang pagmamahal yan. Di bali mahalaga malaman namin na buhay pa pala siya, pero still wish ko pa din ang best para sa kanya. Kailan mo ba napanood ng video at isang video mo nalaman? So parang nakilala kasi ako nito. At siya din kasi sinisisi namin kumakailan dahil nagkasakit din nanay ko sa puso dahil sa kagagawan niya. Ano pa ba magagawa namin? Kung totoo yung sinasabi mo, prove to us at karapatan naming malaman, magkakapatid. Willing din ako makitang ang naging anak niya sa iyo. Magandang araw, salamat sa sinagot mo ako. Yung tanong mo kung paano ko nalaman ang anak niya, kanya, may tumulong sa akin na kaibigan ko. Kaya nalaman ko na anak kanya. O lagi ka namin napapanood ng anak ko. Actually, natutuwa kami kasi alam namin mababait kayo. Kahit hindi kayo kakakilala, sabi ko sa kanya, kuya niya pa rin kayo. Kasi sinabi ko sa kanya ang sitwasyon namin. Masakit sa kanya nung una, pero sinabi ko kasalanan ko kasi naniwala ako sa daddy niya, nabulag lang ako, kaya patawarin niya din ako. Walang may gusto na sa sitwasyon namin. Sobrang nakonsensya talaga ako nung nalaman ko kasi ayaw ko ng ganun. Pero masama yun, anong magagawa, pinakasalan niya pa ako. Pero niloko niya ako. Picture ito na siya, na mataba pa siya dyan. Kasi mula nang nagkasakit ako, umuwi ako sa magulang ko para maalagaan ako. Ayan, nag-send na ng picture. Doon ako nagulat. Ayan yung picture niya. Kayo na mag-comment kung yung namatay siya ng 23 years at nabuhay. At ayan, kita nyo. May ni-reveal itong si Kabit. Kasi ngayon parang bumabalik uli siya sa pagiging adik. Kaya gusto kong iligtas mo siya. Alam mo, mahal papa, kaya kung magsakripisyo kayo, nagkasakit ako, lagi kanyang tinitignan at pinapanood, masaya siya para sa iyo. Oh, talaga ba? Bakit hindi mo kami kinontak? Bakit alam mo pala na pinapanood mo ako? Alam mo palang di ba? Saan ka kumukuha ng kagarapalan sa sarili mo? Kahihiyan sa sarili mo na lang. Para alam mo yung mga anak mo yung sitwasyon nila. Pero ni minsan hindi mo kinamusta, hindi mo inalam.
'Di ba? Paano mo na-attain, paano mo nakaya ng konsensya mo yun, na 4 na anak mo na? Sa tingin mo ba, kabit, ikaw junior, sa tingin mo ba, papanood nyo, alam nyo na kami na to, nakikita nyo buhay namin. Sa tingin nyo ba may magbabago sa amin? Wala. Kasi nakaya na namin eh. Nakaya na namin. Okay na kami, kahit wala ka. Okay na kami doon. Ang payo lang ni nanay talaga sa akin, sa amin, patawarin ka. Ang hirap magpatawad sa ngayon. Sa una, napatawad ka namin, pero wala pa akong masabing sagot kung sa ngayon mapapatawad kita. Yun lang maiksing sagot ko sa iyo. So, sa mga nakakakilala dyan, sa picture na yan, pabayang tatay yan. Hindi yan naging tatay kahit kailan. Sa mga anak niya, 4 na anak iniwan, 23 years. Buhay pa pala. Pabaya. Walang ya. Yun ang masasabi ko lang. Kapal ng muka. So, ito, kasi ngayon parang bumabalik ulit sa pagiging addict. Kaya gusto ko iligtas mo siya. Alam mahal papa, kaya kong magsakripisyo, kaso nagkasakit ako. Lagi kanyang tinitignan, pinapanood, masaya siya para sa'yo. Lagi kanyang kinikwento, dati sabi niya may bata daw siyang kilala na napakatalino, nag-exam tapos ang bilis matapos dahil easy lang sa kanyang exam. Ito nagre-represent to sa kapatid kong bunso, hindi ako yon dahil hindi ako ganun kaano sa exam. Tapos may kilala din daw siya na bata, ang galing kumanta, bata, magaling mag-drawing, yun. Kapatid kong pangalawang magaling mag-drawing. Sa pagkanta ako may konti. Napatunayan ko na kayo yun kasi nadulas siya minsan na kayo pala yun. Actually, ako ang nag-search sa inyo at pinakita ko sa kanya ang video mo. Kasi naisip baka talagang kayo ang mahal niya. Nag-search sa akin, pinakita video. Napatunayan kami ang mahal. Diba sabi mo kanina, diba, yan o, na parang tinulungan ka kamo ng friend mo. Siguro, baka sinabi sa'yo ng friend. Pero paano nalaman ng friend mo yung personal account ko, diba? Baka mamaya, alam ng tatay ko din. O alam ng junior na yan. Hindi ko na tinuturing na tatay. So, pinagdadasal kasi, kung saan siya mapapabuti, doon na lang siya kahit iwan niya kami. Sorry talaga pero hindi ako masamang tao. Natakot lang din ako malaman ng pamilya na naloko ako. Bakit nasabi mo na siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang nanay mo? Bakit nasabi mo na siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang nanay mo? Sana gumaling na nanay mo, napakahirap ng may sakit. Natural, ang nanay ko, kahit sino naman, di ba? Naniniwala akong mahal ng nanay ko ang tatay ko. Higit pa dyan sa iniisip mong mahal mo siya. Ganun yun. Di ba, napaka-intimidating ito between kabit and panganay na anak. Ako kasi panganay na anak. Nag-PM, paano mo ma-explain, paano mo maano yung isang ganyang pagkakataon na senaryo na sa loob ng 23 years patay ang tatay ko, wala kaming alam, wala kaming balita. Although buhay pa siya sa isip namin, sa puso namin, mahal namin siya, pero may question pa rin eh. Pero hindi namin kasi alam yung eksaktong nangyari. Which is limited lang din kasi yung ino-open ng nanay ko that time. Hindi, ito yung unang picture na nakita ko, kaya napatunayan ko na naloko talaga ako. Yun, yung nag-post ako niyan sa personal ko. Napakasakit kasi ang liliit nyo pa, pero bakit niya nagawang lokohin kayo at ako? Hindi ako iiyak para sa isang walang kwentang tao. Yun ang lagi kong sinasabi. Tapos na kami nagdaan na sa buhay namin yan, nagdaan na sa nanay ko, nagdaan na kasi dumating na sa pagkakataong sabi ko, hindi ako nakapag-aral, sinisisi ko yung tatay ko, pero sabi ng nanay ko, tumayo tayo, pakita nyo sa tatay nyo na kaya nyo tumayo sa sarili nyong mga paa at hindi umasa sa kahit sino. Na-adapt ko. Kaya pinaghirapan ko itong channel na ito mabuo. Hindi lang naman ito maging kasangkapan para malaman ng lahat ng katotohanan, kundi ginagawa ko na ito since talagang gusto ko ang ginagawa ko. Dahil gusto kong mag-share ng mga kakaibang bagay.
At eto, hindi ako nag-hesitate na i-open sa inyo yung personal life dahil alam ko baka kahit papaano makagaan sa kalooban ko maibahagi sa inyo na meron palang ganong kasamang tatay na handang iwanan yung kanyang mga anak. Nag-flashback sa akin lahat eh. Tapos ito, Xerox copy pa kayo. So picture ko to ng 2011 na inattach niya. Napanood ka nga pala namin sa Itbulaga nung nag-guest ka. Kasi kung may gusto ka sabihin mo lang. Kasi nasira internet namin, kaya paminsan-minsan lang ako mag-online. Basta tignan ko lang itong usapan natin. Masaya ako na gusto mong makita ang anak ko. Sabi ko, nasaan kayo? Naku, paano yun? Kasal din po sila ni nanay. May marriage contract ba kayo? If ever willing kayo makipag-meet, pwede tayo lang po muna. Gusto ko po talaga makita ang kapatid ko. Nasa Luzon po ba kayo? At least may latest picture ni tatay. Sige, saan tayo magkikita? Pwede ba kita kahit SM Sukat Parañaque bukas Sunday? Actually, kaya nga ako nakipag-usap sa iyo kasi iniisip ko na baka sakali ako may natitira pang pagmamahal sa inyo. Tulungan nyo ang tatay niyo. Kasi bumabalik siya sa vision niya. Sa totoo lang, mahal ko siya. Kaya ito ginagawa kasi baka sa iyo makinig. Kahit hindi nyo naman siya kunin, makausap nyo man lang kung ayaw nyo sa kanya. Kahit makausap nyo man lang, baka makinig sa iyo. Ang hinihintay ko, makausap kita ng personal. Mahirap kasi dito mag-usap. So ito, paulit-ulit na mahal. Sabi ko, paano ko malalaman wala kang video man lang? Gaano ba katagal inilihim sa pamilya or kanino? Kailan nalaman ng anak mo sa kasal? Nakasal pala sila sa original na asawa ng nanay niya. Masakit sa anak mo, di ba? Ano na lang yung sakit din para sa amin? Walang-wala. Tama. Nag-reply siya. And then marami na akong voice message na nilabas ko yung galit ko, nilabas ko yung natural na reaction ng isang tunay na pamilya, isang tunay na anak. Na baliwala din naman lahat na eh. Kung nasan ka, nandiyan ka lang pala sa Manila, good luck sa'yo. Lahat ng hatol ipinagpapasa Diyos namin. Yun lang guys, at hindi ko man sa inyo masabi kung sa ngayon magpapatawad ako. Hindi pa handa yung puso ko para sagutin yan. Dahil alam ko someday, baka nagbabaka sakali din ako na ang Diyos naman ang magbibigay ng tamang panahon para dyan. Na baka ayoko kasing magpatawad ng biglaan na makakatulong naman itong video ito para lang ma-relief, ma-share sa inyo yung sakit na nararamdaman. Hindi lang para sa akin, para sa mga kapatid ko. So, yun, nalaman na rin lahat. Nalaman na rin ng nanay ko in the end. At maraming mga revelation pa na i-reveal ako sa inyo. So, yun. Kung sino nakakakilala dyan yan, ganyan yung klaseng tatay. Napaka-irresponsable. So, ngayon, kung sino man nakakakilala dyan, hindi ko alam kung magsasampa kami ng kaso, matutuloy yung plano namin na magsampa ng kaso sa kanya. Hindi na rin kasi interested. Hindi naman din interested ng nanay ko sa kanya, sa totoo lang. Kahit mga kapatid ko, hindi. Lalong-lalo naman ako. Okay na kami sa buhay namin. At mahalaga, nalaman namin na buhay pa pala siya. Nakakalungkot isipin na after 23 years, malalaman mong buhay pa tatay mo pero hindi siya yung kumontak sa inyo, kundi yung kabet o yung asawa niya ngayon. Ang hirap pasa ngayon. Question mark, blanco. Nung nakita ko picture niya, may naramdaman ako kahit papano na ganito na pala itsura niya ngayon. Ganito na pala siya ngayon. Na naalala ko yung batang-bata pa ako na iniwan niya kami. 13 pa lang ako nun yata. Lagi niya sinasabi nun. Bago siya umalis, ng tanda ko. Kasi siya yung nanggugupit ng buhok namin. Na pagka wala na ako, sino manggugupit sa inyo? Baka pagbalik ko, mahaba na yung buhok. Tanda ko yung sinabi niya yan. Hindi naman naiiwasan eh. Bata pa lang kami,
noon, sa tuwing nakakakita ko ng eroplano, dumadaan, lagi akong sumisilip, pinagdadasal ko sa puso ko. Sana si tatay na yun umuwi na. Binigyan lang kami ng mabuting puso ng Diyos na huwag kaming gumante. Itong paglabas ko ng video, hindi ito pagganti, kundi para pamukha sa Kanya na hindi kami ganun-ganun lang. Hindi kami ganun-ganun lang. Na iniwan nyo kami. Iniwan mo kami. Uwi na lang bahala mo ang nanay ko. Uwi na lang bahala mo kaming lahat. Anong message ko ba? Wala akong message kasi wala namang kailangan i-message sa isang tatay na kagaya mo na walang kwenta. Wala kang kwenta. Inutil. Para sa akin, hindi mo na lang sana kami binuo sa mundo kung iiwanan mo lang kami. Well, yan guys. Hindi ako plastic na tao. Alam niyo kung paano ako nagpakatotoo. Alam niyo kung paano ako naging kind in some ways. Pero nakita niyo lahat ng kabutihang ginagawa ko din naman sa iba. Masarap palang tumulong kahit sa hindi mo kadugo. Kamag-anak mo, na-appreciate nila. Pero ang pinakamasakit yung alam ng magulang mong buhay, alam ng magulang mo na mahal, alam ng magulang mo nakikita ka nila na lumaki ka na, nagbago na ang buhay, umayos-ayos na, pero nakukuhang maatim na tiisin na hindi magsabi kung nasaan sila. Biruin mo sa nakakita ng 4 na anak mo, hindi mo man lang sinuportahan, bigla mong iniwan yung asawa mo. Ang nanay ko hindi na nag-asawa. Tinaguyod kami. Ganun. Kaya nagkaroon kami ng iba't ibang magagandang buhay namin ngayong magkakapatid. Sa awa at tulong ng Diyos, lahat ng mga naranasan, pinagdaanan namin ay kahit papano nakaraos naman kami. At hindi na namin kailangan ng kahit sino pang tatay na tatayo bilang tatay sa amin dahil matagal mo nang tinalikuran kami. Ikaw ang unang tumalikod at kami, hindi ka na namin kailangan. Yun lang guys, at I hope maging tong nireveal ko sa inyo na masakit mang isipin na mahirap pang magpatawad sa ngayon. Kasi nakamove on na kami noong una eh. Parang minsan nga, inisip namin na parang maganda pa yata nabalitaan na lang namin na matay na eh. Or what? Or kesa sa nabalitaan mong may pamilya. Although iniisip namin, baka nga ganun. Pero tataka pa rin kami kasi walang contact. May isang beses namatay yung lola ko na nanay ng dati kong tatay na yan. Pero hindi man lang niya napuntahan sa libingan. Kahit nga sa libingan eh. Wala. Sa buron eh. Hindi nga namatay din yung isa niyang kapatid. Hindi nga sumulpot, diba? Eh yun pa. Kadugo niya natin kapamilya. Nanay niya pa yun. Hindi niya nagawa ang puntahan. Eh kami pa. Yun lang, at wala na akong iba pang message sa kanya, kundi sana sa mga huling araw mo sa mundo, bago ka mamatay, pagsisihan mo lahat ng ginawa mo. Hindi ko alam, hindi ko masasabi kung sana patawarin ka ng Diyos, pero bahala na ang Diyos sa'yo. Diyos naman ang hahatol base sa lahat ng ginawa mo. Ingat guys, maraming salamat. I hope na kahit pa paano, hindi ko pa masasabi sa inyo lahat ng mga nangyari, hindi ko pa maiano lahat, pero yan, nireveal ko na sa inyo buhay pa talaga yung tatay ko after 23 years na buhay siya bigla. Yun, maraming salamat sa lahat ng mga nakakilala sa akin at hindi pa nakakilala. Kung gusto niyo suportahin yung channel na ito, maaari kayong mag-subscribe dyan. Kung hilig niyo yung mga kababalaghan, mga let's say mga sementeryo, mga abandoned places at mga another stories na hindi ko akala ko puro story lang ng iba yung mababahagi ko sa channel, pero sariling buhay ko naman na is from the start, alam nyo yan eh, nasabi ko naman sa inyo, iniwan ako ng tatay ko, wala kaming balita kung buhay pa siya. 'Di ba? Ang hirap mag-decide ng kapatawaran sa ngayon dahil napakasariwa. Halos 2 weeks pa lang nang nalaman to.
So yung mag-comment ka lang ng iyong mga suggestions, mag-comment ka sa iyong kung ano yung naramdaman mo sa video ito, ano yung masasabi mo, kung dapat na ba ako magpatawad, dapat. Sa ngayon kasi guys, kahit naman 10,000 mag-comment dyan, napatawarin yan, hindi naman kami makakapag-decide yan. Ang Diyos naman ang magbibigay ng tamang panahon yan kung kailan talaga namin mapapatawad. Mahirap mag-decide. Oo, pero lagi ko naman din sinasabi, napatawad ko na siya, pero iba kasi guys lalo na't latest na nalaman tong ganito. Para sa mga tatay dyan, bago kayo bumuo ng pamilya, payo ko lang, from Master Gala, siguraduhin yung hindi nyo tatalikuran kahit kailan, maghiwalay man kayo ng asawa nyo, hindi man kayo magkasunduan, yung magiging anak nyo kahit 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 na anak, never mong iiwanan ng anak mo kung talagang mahal mo ang anak mo. Never mong ipapamukha sa kanilang wala silang tatay, at never mong ipaparamdam na hindi mo sila mahal. So yun, thank you so much for watching. Please like and share this video para mag-viral. Viral ka na, Master Gala. Thank you so much. God bless you all. Keep it up.